Good day and happiness life mga ka-Life Change. So welcome ulit sa ating YouTube channel at Life Change OFW Journey. So ngayong gabi may pag-uusapan tayo. Ang pag-uusapan natin yung dinudulot ng society today. Yung dinudulot na effect nito sa ating mga kabataan at hindi lang sa kabataan kahit sa iyo or sa mga magulang. Okay? So ang pag-uusapan natin today yung tinatawag na depression, stress, anxiety. Okay? Yung tatlo na to may common denominator. Yung common denominator nito is pag pumasok ito sa isang tao, sigurado nagkakaroon ng napakalaking impact na kung saan nalulugmok sila at kung saan nahihirapan na silang makabangon. Kaya ano ang dapat gawin natin sa mga taong mayroong ganito? Okay? So number one, pagka yung mga taong nararamdaman nyo na mayroon na silang depression, meron na silang stress, meron na silang nararamdaman na tinatawag natin na anxiety, ang kailangan po is makipagkwentuhan, makipag-usap tayo sa kanila. Ibandi natin sila. Kasi minsan, hindi yan nagsoshow, nagsasalita. Pero kung keen-observer ka, makikita mo yan sa action nila, sa mata nila, kung paano nila sila magsalita, is ma-obserbahan mo na stress, distress, at meron na silang tinatawag ng mga anxiety. Okay? So, kung tayo is makaka-encounter nito, ano ang una mong gagawin, guys? Ang number one is ipanalangin mo siya. Sabihin mo sa kanya na God loves you at naririto ako or may mga pamilya ka na nagmamahal pa sa'yo. So, yun ang unang-una mong ibibigay sa kanila. Then, give them a comfort of hug. A hug na mayroong suporta. Parang, you can lean on me. Parang pwede mong sabihin sa akin kung ano man yung gusto mong sabihin, nararamdaman mo. Okay? Another thing is, pwede pong magpalabas ng emotion. Alam mo yon, yung example, pag nakita niyo nang umiiyak siya, nandoon siya sa nagsasalita na nagkakaroon siya ng tinatawag na lumalabas na yung effect ng stress, distress, or anxiety, pwede mong sabihin sa kanya, sumigaw ka, ilabas mo yung galit mo. O, diba? Humawa ka ng gamit, ipukol mo, or magbasag ka ng plato, or magbigay ka ng mga something na pwedeng pumunta sa harap ng dagat at magsisigaw at mag-iiyak doon. And then, comfort him. Okay? Number one is, comfort him talaga ang kailangan natin. So, para ma-avoid natin yung tinatawag na effect nito, ano ba yung pwedeng maging effect pag meron kang stress, distress, anxiety? Manghihina ang iyong katawan. Pag nanghihina ang iyong katawan, manghihina na ang buong pag-iisip, yung buong puso mo, yung health mo babagsak. So pag dumating ka dyan, yung tendency is slowly you are dying. Diba? Slowly na tumutungo ka sa ganoong bagay. So kailangan talaga mapalakas natin sila. Okay? So sa mga nakaka-encounter, as a guidance counselor po, we are dealing to talk with them. Hayaan mo lang silang magsalita, maging listener ka. Kung kailangan mag-advise ka. At least from that time, marirelieve po sila. Okay? Kasi kailangan natin mabigyan ng solusyon yung mga bagay niyan. Sa mga magulang po, kailangan kausapin nyo ang inyong mga anak. Okay? So, huwag palaging busy tayo sa ating trabaho, sa hanap buhay, or sa mga ginagawa natin. Ang mga anak natin, kailangan natin yung kinakausap, kinukumusta. Kine-check din natin kung hindi sila nagsasalita, ikaw mismo gagawa ng sitwasyon para malaman mo kung ano yung sitwasyon ng anak mo. Okay? Minsan hindi nagsasalita ang mga anak natin. So, kailangan bigyan mo sila ng time. Ikaw mismo minsan, obserbahan mo, puntahan mo yung mga classmate niya or sa school niya, kumustahin mo. So, at least nalalaman mo yung sitwasyon. Hindi naman ibig sabihin na pinanghihimasmukan mo. Ang mahalaga lang yung may alam ka pa din sa kanilang mga sitwasyon. Okay? So, to God be the glory kasi kung may mga pamilya also na tied up sila sa pananampalataya, malaking tulong yan. Yung magbasa-basa kayo ng Bible, magkaroon kayo ng mga quiet time, praying time, sharing time, even doon sa hapagkainan. Diba? Yung nagkakaroon kayo ng kwentuhan habang kumakain. So, napakalaking bagay niyan para ma-solusyonan yung tinatawag nating stress, distress, at anxiety. Okay? Masakit po yan sa ulo talaga at masakit din yan sa katawan at hindi ka makakatulog, di ba? Tingnan mo yung mga negative effect ng anxiety, depress, saka stress. So, kailangan lang palagi is think that life is beautiful, di ba? Marami kang pwedeng gawin. Pwedeng mag-focus ka example sa paghahalaman, pag-aalaga ng hayop, doon mabibigyan mo sila ng time para ma-defocus yung nararamdaman nilang anxiety, stress, distress, okay? So, give them time to connect to nature. Give them time
to see the real beauty of life. So, support them, encourage them, and I believe magkakaroon sila ng brighter na side ng buhay pag naramdaman po nila yung pagmamahal. Love can do a lot of things. Love can change anything. Sabi nga natin is, because of love, love can ruin your life. And love can give you life also. God bless and thank you.